Hello guys. So, I just arrived at Katiklan. Dayon. Ako ra isa diri karon sa arrival halls kay gapaabot pa kumabot silang Glen kay from Cebu man sila to Katiklan. Akong flight nga nakuha is Manila to Katiklan. And then mo lagi to na ako'y utang nga story sa inyo kung unsay nahitabo nga nung stressful kayo ni siya nga trip na. Anyways, so mag-get comfy sa ta kay ako naman po isa diri. So mo ning dagway sa arrival halls guys. Oh. Di ba? Mingaw kayo. Hmm. Mingaw kayo. Ako ra isa diri karon. So, yan. Let's get comfortable and start the story. So, anyways, yan ang nahitabo. Today is November 17, no, Friday. Ako schedule sa flight originally is 10:30 a.m. from Pagadian to Cebu. And ang original plan is mag-meet Mini Glenn sa Mactan Airport. And from there, pa diri na din may panhin na din mi og Katiklan. Kibalisabay na may. So 10:30, mabot ko dito around 12 sa Cebu. And akong plan is mag-mall sa unta, mag-sine, laglag sa mall kay among flight man from Mactan to here is kuan around 7:30 PM pa ana pa siya. So nahitabo since na busy kay ko or na-relax kay ko like kanang murag kuan ra kay ko murag relax ra kay ko wala kay ko wala kay ko nag-check sa flight itinerary, wala kay ko nag-kubi-kubi, wa kay ko yung murag ambot murag wala kay ko na worry sa akong flight. Murag relax ra kay ko na in short. Relax ra kayo and then kumpiyansa ra kayo ba. So anyways, nahitabo gikan kog apartment paingon sa Pagadian Airport mga 9:30 siguro 9:30 AM. Akong flight ha is 10:30. So pag-abot na ako sa airport around 9:45 ko na drop gyud dito sa entrance sa airport sa Pagadian. And by 9:48 nakaadto na ako sa check-in counter dito sa Cebu Pacific na check-in counter. Oh my God. Pangutan ako diretso sa katong nasa counter nga. Sir, naa naman kay boarding pass, no? Ano ko nga, ay hala, wala para ba ma'am? Ano siya nga, hala sir, wala pa rin ka naka-online check-in. Ano ko nga, hala ka, tuod, limuta kayo na ko, uy, wala na ko nagpakabana og online check-in. Ano ko, ay wala para ba ma'am, pero wala naman ko i-check-in nga luggage. Ano ako, wala na ko i-check-in nga luggage. So confident pa kay ko. Pero wala naman ko i-check-in nga luggage ma'am, so diretso na ako. Ano pa kay ko? Kay akong pagtuog yun is, kung wala na kayo check-in nga luggage, okay. Dali na kayo ang pagkuan, dali na kayo ang process, dali na kayo ang procedure. Punta na ka dito, okay, sulod na dayon. Oh my God, naman din nasa system. Hinoon sad. Wapo ko kabalo, wapo ko gabasa gid kayo sa mga advisories. Naman din nasa system nila guys nga murag be kung 45 ana siya nga 9:45 man daw ang cut off. So kibali sa check-in. So kibali na ay around mga 45 minutes before ang actual flight kay 10:30 man akong flight no. Before mag-close ang check-in counter pero imagine na 3 minutes na lang unta. So kung nagdali ko tog baklay or kung wala na dugay ang tricycle or kung wala dyan ko nagdugay-dugay pwede nga. Pwede ko nagdugay-dugay ang mata. Makabot siya dun ako and hala ka grabe akong kamurag murag nahagbong akong kasing-kasing, nahagbong ako ang tilaok. Tanang pwede nahagbong na tanan dito. Sabi ko, seryoso ma'am? 45 ang cut-off niya, 9:48. Di na gud na siya pwede ma-extend. Like, wala na chance ma-open ninyo balik. Kasi na may matawagan nga kanang hires ninyo. Niabot na gyud ko agad niya hires ninyo. Nga i-open ang check-in. Kay 3 minutes naman po ning labay. Pero nakiluoy na jud kog ayo dito as in nakiluoy nga murag nasuko nga na-irritate ambot as in grabe to kay first time experience na nako. So wala gyud. Like, ang ending ni ana sila nga, "Sir, sorry gid kayo, imuha gid siyang laps. Kay pwede magid unta mga
48 hours ago nag-check-in na ka, pwede magidunta nga wala na ka on the spot nag-check-in. Bahala pa untag naka-arrive ka diri at 9:48, diretso na ta kag sulod kung naka-online check-in na ka. Ano ko nga, hala ko, lagi sad no. Ako kay murag relax sa mga ko. Like, ako ra gug nasa akong mind. Kay, ang gadagan sa akong mind is, okay raman siguro kay total wala naman ko i-check in nga luggage. Total hand carry raman ko. So, dali ra gid kayo ang process dito. Di na kinahanglan mo pila or something. Ano. So, murag na-relax ko, kampante kay ko, kumpiyansa kaayo. Mo to yung hitabo, guys. So, ako hala, patay. Yun, ako'y connecting flight from Cebu to Katiklan. Pati to, wala na gyud. So, I asked kung naaba sila hapon na flight to Cebu. Ano sila? Isa ra gyud ay ang galupad from Pagadian to Cebu, which is ang Cebu Pacific ra gyud sad. Isa ra ilang flight per day. The nearest one is tomorrow na. Tomorrow at 10:30 a.m. na sad. So, ano ko nga, wala, dili pwede. Kay, ang bookings dire, ang flight na ko sa Cebu, murag compromise yun tanan. Tungod lang ato akong mistake. Tungod lang sa ako ang pagkakumpiyansa. So, kamo guys, ayaw gin mo, kumpiyansa ko kay tagapagadian ra ko and 15 minutes away ra ang airport, 10 to 15. So, nadala sa sobra ka-confident, sobra kayo nga pagka-relax, dugay pag ko nagmata. So, nanda bitaw, pwede ra unta ma-prevent pero kato siya naabot gid sa point nga na-closean ko sa check-in and then wala gid ko gipasulod sa security sa airport. So, ang nahitabo is for rebooking daw to siya. Pwede na siya ma-rebook nga flight, mo ingon sa kuan. Pero ang mahitabo is same destination ra gyapon, same ang origin of destination. So, ano ko nga, sige, ang mahitabo gid ani kung gusto na ko ma-push through nga makaabot ko Boracay tonight is mag-book na lang jud kog flight and hoping nga this day na pa available nga flight. So, diretso kog check sa kuan Cebu Pacific nga pagadian to Manila, which is mo na lang gyud next naman sila Manila nga flight pagka 4 p.m. Thank God napay open nga seat. Napay wala na occupy nga seat. Pero ampot lang kung pila na lang gid pud to ang occupied nga seat. And medyo mahal na gid siya, to be honest, no. Mahal na gyud ang ticket, like as in murag times 4 times 5 na ang price compare sa katong nakuha na ko nga ticket. So, bisan magsakit sa bulsa pero sa ngalan nga dapat makaabot ko og Boracay today, no, dapat makamit ni Glenn. So, wala gyud ning kuan gyud ta ning gasto gyud tag wala sa oras ug wala sa ato ang budget range. Pero anyways, to cut the long story short, nag-rebook og flight. So, ako pag yun ang plan is akong luwason akong flight sa Cebu. So, from Pagadian to Manila, malupad na po kong Manila to Cebu. Then, ako tong kuha akong flight, luwason ako to akong 7:30 nga flight, Cebu to Katiklan. Which, nagunahon ako ato nga time nga. Wala ka mura magmas, muda ko akong gasto kay mo pa Manila pa ko to from Pagadian to Manila and then Manila and time consuming po siya. Manila na sa to Cebu and then Cebu na sa to Katiklan. Why not? Ako na lang pong i-give up tong flight na ako sa Cebu. Mulog na lang to siya. Rebooking na lang dito siya. Canceled na to siya. And then mag-book na lang gid po another flight from Manila to Katiklan. So basically mo ginahitabo. Nangita ko Cebu Pac pero unfortunately ang available mo nga flight ni Cebu Pac from Manila to Katiklan is at 6 p.m. So, ang available po nga pagadian to Manila is at 4:40 p.m. So, you do the math, murag di gid ko kaabot nga kung kuan tong Cebu Pacific nga flight from Manila to Katiklan. Kay 4:40, who knows kung na delay, maabot ko pa Manila ana is around mga 5 kape na gid sad, almost 6. Nya na 6 nga. Dili gyud siya madala bisan pa kung saan nimo dagan dala gyud ulit madala. So, ang hitabo is nangita ko lang airline which is ang Philippine Airlines. And salamat kay sa Ginoo nakita ko flight gyud from Manila to Katiklan and ang price niya guys is
a bit expensive than the usual, pero may na lang kay at least nakaabot pa gud ko, di ba? Nakakuha pa kog seat. Anya, pag boarding gud gani akong gi-check, wala gud siya vacant nga seat. And murag pag-check na ko ganiya sa katong PAL, well na pa ko sa pagadian, around mga five na lang tong seats nga kanang murag for selection bitaw kay papilion makasapal, di ba, kung aka maglingkod. Around mga five seats na lang yun ang available and ganiya sa flight puno kayo siya. So, murag feel na ko kay tagaan gyapon kog chance ni Lord nga okay paluparot ti ka karon, tagaan gyapon ti kag chance nga makalupad. So, mo na ni siya, i-grab na ni. Pero grabe gyud. Grabe gyud ang unexpected nga gasto imbis mas katonta nga gasto is medyo saba na guys. Feel na ko muna ni ang plane nilang Glen ata palanding na. Murag mabuti na gid to sila. So anyways, kato lang siya, imbis ang katontang gasto sa plane ticket, nagasto na unta tog food and lingaw-lingaw sa Bora, wala gid. Compromise gid. Pero anyways, somewhat the same experience kay ni sa nahitabo sa mo ni Doc Kate nga kinahanglan sa mag-rebook kay ang connecting flight na mo kay I know not the connecting flight ang schedule na mo sa Cebu po dato kay ma-compromise. So grabe to, hi Doc Kate, shout out. Pero anyways, na push through gyapon to and kaluyan ra gyapon, nag-enjoy. And karon na sad another airport epic fail, another flight experience nga di gyud ako malimtan, pero lesson learned man sad ta guys. Ako na lang gina-view ni siya as something nga kanang naka-learn ta, mo grow ta, and eventually daghan pa man tag lupad pohon, daghan pa tag flights, yes, Lord. Daghan pa tag atuan nga place. So kini siya is gipukaw lang kita sa kamatuoran nga oh well at least napakag domestic na ninahitabo, what if international flight to, di ba? And then mas magasto na nun ka. Unsa pa lang mahitabo. So kana lang gina tanaw lang ako siya ang brighter side, which is ang growth nga gidalaan ni, ang ang learning o yeah, ang memory. Lingaw siya balik-balikan no, pero katulong gid siya. Grabe ka stressful. So anyways, ang hitabo nakabook ko og flight sa PAL nga 7 p.m. ang kuan flight. 7 p.m. at Terminal 2. Pero nani pa gid ang catch guys. Ang pagadian to Manila nga flight is sa Terminal 3 man din na siya. Terminal 3 ang kuan niya arrival sa Cebu Pacific. So I needed to transfer pa from Terminal 3 to Terminal 2. And naabot mi guys sa Manila is mag 6 p.m. na gyud from Pagadian. And kabalo ko kani nga time is rush hour gini sa Manila. Like grabe ni ka traffic, grabe gyud ka daghang sakyanan. So pagkagawas gid nako sa kuan, pagkagawas na kay ang boarding man gud sa flight nako sa kuan is around 6:30 p.m. 6:30 ang boarding sa Manila to Katiklan. So paggawas gid na pag deplane gid nako. First time gid ko naka-experience po nga gadagandagan ko, like as in relax na kay ang uban ako mga kauban. Ako kay dagan gyud nga dagan, like as in dagan gyud nga para makaapas og Grab, makasakay og dali, and hopefully makaabot on time before mahuman og boarding. Hinuon sad naka-check-in ako, so nay problema diretso-diretso na gid na kay lesson learned ako sa nahitabo sa kuan sa Cebu Pacific. So anyways, kato siya pagkagawas gid ako sa arrival hall sa Terminal 3, nag-book din ko Grab and sakto gid ko. Ang Grab is dool na lang kahit sa ako, pero dugay kay siya naabot guys. Nag-wait ko dito around 8 to 10 minutes. Bisag dool ra kay siya few meters away noon ta tungod kay grabe ka traffic sa mga sakyanan nga pasulod sa Terminal 3. So kato pa lang nakulban ako, nakuhala ka, maabot ba ka ko no, or basig wala na sad, basig ugma na gid ko makaabot anig Boracay and kinahanglan na sad ko mag-rebook ani. So grabe na ka stressful. Grabe na ka stressful ganiya. So nako Lord, paabot tayong taon ko Lord, please kay grabe na kung giagian karong adlaw. And may gani ako nasakyan nga Grab is very accommodating, ano siya nga diri na lang dami agi sa kaning na toll, which is 45 pesos ra man sad. What is 45 pesos sa kanang walay traffic? Ang dira ra mi agi kay para mas dali mi makaabot sa Terminal 3 and makaabot pud ko sa kon flight. So naabot mi is around mga 6:30
6:30, 6:40 p.m. sa Terminal 2. So ganda-ganda na sad ko na pag-abot guys. And then nasakto gid kayo, wala na gid ko ning linya pa sa check-in counter, kawa naman po kayo check-in nga baggage. Diretso na, igo na lang ko gibutang ang sticker sa ako ang kaning hand carry nga luggage. And then straight na din, sulod-sulod na. Pag-abot gid ako sa akong gate, boarding na gid siya. Like kamulo na yung boarding. So wala na ko tama kung ang plan is mukhaon sa mag-dinner kay mag-stress kay ko pero wala na. So straight na siya guys. Nagpaabot na ko boarding na diretso, sakay na diretso sa bus, gibalhin na mi sa plane, saka na sa plane. Lupad na dayon. Ayun karon na nato dire. So yun na to ang akong experience today. Pero nevertheless, I'm still very happy. I feel so blessed and so excited to be here and then explore Boracay, di ba? Before the year ends, before 2023 ends. So, na nasa tayo laing place nga nadoan. So, yeah, tomorrow, mag-start ang mga official day 1. Kay night naman din, no? Punta lang jud ko ni Glenn nga maabot. So, anytime soon, maabot na to sila. It's 8:40 na, guys. So, I think before 9, maabot na to sila. So, kato lang siya. G-share lang na ako akong experience. Hopefully, you don't have to experience this, guys. Always be cautious, good, with the time, with the check-ins, o sa tanang schedules, good. Ako po is naka-learn ako nga lesson, pero nevertheless, after atong kuan ganiya, after atong hitabo ganiya, mamugid tayo laing choice kundi mo move on na lang pod and then para mo po tayo mabuhat atong experience aside sa mo learn og di na nato to siya outrohan, di ba? So, ito lang siya. Um, Abot na lang ko nila dire and gugutom na gud kay ko like as in sa pagdagandagan nako sa all experience nako ganiya sa tantang hitabo today makagutom gid siya and maka-stress pero sige lang. Gutom na kayo ko, Glenn. Ali na Glenn, kay gutom na kayo. Takot na lang siya. Mag-video-video pa ko soon sa beach na sad nga na sa White Sand Beach. Bye-bye. Muna siya dire. Arrival hall. Simple ra kayang arrival hall sa Bora. Ano na siya? Di siya air condition. Like, simple lang siya. Mura na siya og bodega. Mura na siya JNT nga bodega. Hindi lang mga fans. So, ano siya. Dito, magikan ng mga ga-arrive nga mga passengers. So, dira na to atangan si Glenn. Anytime soon, maabot nito sila. Bye!